Yes, Lord, morning po sa ating lahat. Visayas, Barangay Alegria. Maayong buntag, maayong panahon. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa ating Panginoon at binigyan po tayo ng magandang panahon. Nilayo po tayo sa Panginoon ng masamang panahon. Nilayo po tayo ng Panginoon sa masamang bagyo. Maraming salamat po sa ating Panginoon sapagkat binigyan tayo ng lakas. Makagising tayo ng maaga. Maganda ang ating pangkalusugan. Dapat lang pasasalamatan natin siya. Mga kapatid, ako po pala si Pastor Evangelist Jetty. Nagbabahagi po ako ng salita ni Lord sa buong lugar ng Pilipinas. At narito naman po ako sa inyong lugar, sa Barangay Alegria, Visayas. Salamat po sa kalakasan at nakarating po ang inyong lingkod upang ibahagi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na tayo ay maligtas. Siya po ang Diyos na nagsalita sa kaniyang aklat. Siya po ang nagsulat nito. Sa katunayan po, ito po ay sinulat mismo ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ito po ay nasulat noong panahon na si Moises ay inutusan sa Mount Sinai na mag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Umakyat po si Moises at tinanggap po ni Moises ang tapyas ng bato at ito ang 10 utos ng Diyos. Mga kapatid, hindi po biro ang salita ng Diyos at hindi po katang-isip ito. Ito po ay mismo ang Diyos nagsulat at ito po ang aklat na ito ay ang salita ng Diyos mismo ang nagsalita. Kaya sa umagang ito, nais natin pasalitain ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Buksan po natin ang aklat ng Biblia at mismo ang Diyos magsalita. Ganito po ang 10 utos na sinabi ng Diyos. Exodo 20. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Sa madaling salita po, ito tao ang kundi ang Diyos mismo. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. And verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. And verse 4, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, na nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. In verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos, ang mapanipughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at sa 4 na saliglahi. Mga kapatid, hindi po ito invento lamang. Ito po ang sinulat ng Diyos at sinabi mismo ng Diyos. At ito'y tinanggap ni Moises at ito ngayon ay nasusulat ngayon nitong mga huling mga araw. At ito po ang ating gabay sapagkat inutos ng Diyos sa atin ito sa buhay. Ang salita ng Diyos po kapag ay totoo at tapat. Hindi po imbento ang salita ng Diyos. At ito ay 10 utos at inutos niya sa pinakauna na huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. And verse 4, huwag kang gagawa ng imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin.
Ang Diyos, kapatid, nag-utos sa atin na huwag daw tayong sasamba ng ibang Diyos kasi siya lamang ang Diyos. Ang pangalan po ng Diyos ay ang kanyang pinakamamahal anak na si Jesus Christ of Nazareth, Yeshua HaMashiach. Nais ng Diyos na makilala mo siya. Hindi siya gawa ng kamay ng tao, hindi gawa ng kamay o nilikha lamang ng mga tao. Siya po ang Diyos na nagpakamatay dito sa lupa dahil mahal niya ang tao. Mismo, siya ay lumakad kasama natin dahil gusto niyang makilala kayo. At ito ang sinabi niya, na sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi natin po sambahin, yuyukuran ang mga piraso ng isang kahoy o bato, kundi sambahin natin siya sa buong puso at isip. Dahil inutusan tayo niya na huwag tayong yuyuko o tayo ay sasamba sa mga gawa lamang ng mga kamay ng tao. At ito po ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga hindi tunay na Diyos. Buksan po natin ang salita ng Diyos at mismo ang Diyos ay magsasalita sa atin. Isaiah 42 verse 8, sabi ng Diyos, ako si Yahweh. Ibig sabihin, may pangalan po ang Diyos. Ako si Yahweh. Yan ang aking pangalan. Walang makakaangkin sa aking karangalan. Ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Sa madaling salita ko, si Lord Jesus Christ mismo, siya nagsabi na walang iba. Sinabi niya, ako at ang Ama ay iisa lamang. Kaya kung sambahin natin si Jesus Christ, sinasamba natin ang Ama. Kaya sinabi niya, wala daw makakaangkin sa kanyang karangalan. Walang makakaangkin ng aking karangalan, ang papuri sa akin, hindi sa Diyos-Diyosan. Ako si Yahweh, yan ang aking pangalan. Kaya kapatid, wag po kayong malito na baka marami kayong sinasamba. Kapatid, iisa lamang ang sambahin ninyo. Walang iba kundi si Jesus Christ. Siya po ay anak ng Diyos. Dahil sa panahon ng Ehipto, marami po kapatid ang mga nagsamba ng Diyos-Diyosan. Kaya naawa ang Diyos sa mga tao. Mismo ang kanya ng anak mismo, siya ang Panginoon dumating sa lupa. Sapagkat gusto niyang maligtas sa mga tao at malayo sa mga pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kaya siya mismo bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, at ngunit hindi siya tinanggap ng mga tao, bagkus siya ay pinako sa krus. Pero siya ay Diyos. Kayang-kaya niya tapusin ang mundo pero hindi niya ginawa yun. Kaya niya sabihin lamang sa pamamagitan ng kanyang salita ay matapos na ang mundo pero hindi niya ginawa yun. Sapagkat ipinakilala niya ang kanyang sarili. Siya ang Diyos na maibigin, mapagpatawad na Diyos at handang tumanggap sa mga taong tumalikod sa mga pagsamba ng Diyos-Diyosan. Mahal tayo ng Panginoon at nais niyang makilala po siya. Siya po ang Diyos. At sabi niya, ako ang salita. Kapatid, kapag binabasa natin ang salita ng Diyos, diyan po natin makilala siya. Dahil diyan po nasusulat ano ang mga katangian niya at gusto niya. Kung buksan lang natin ng ating mga puso sa kanyang salita, maunawaan po natin kung paano natin siya sambahin. Kasi hindi po siya nakikita, hindi po siya pwedeng yuyukuran ng isang pirasong kahoy lamang na gawa ng tao. Gusto niya makilala kayo sa pamamagitan ng kanyang salita, ang Biblia. Dito po ninyo makikilala siya at magkaroon kayo ng relasyon sa Panginoon. Sapagkat sinabi niya
Sambahin mo ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Buong puso mo ibigin ng Diyos. Sahid mo siya, araw-araw po siya nangungusap sa ating lahat. Mahal niya po kayo, kapatid, at nais niyang makilala ninyo siya ng gusto. Mga kapatid, ako po ay si Pastor Evangelist Jetty. Nagbabahagi po ako ng salita ng Diyos sa inyo sapagkat alam ko po na kapag ang isang bayan na hindi niya tinanggap ang salita ng Diyos, ay kapahamakan ang mangyayari sa isang bayan. Kapatid, hindi po sa pagmamataas, galing po ako ng Mindanao, bawat bayan po pinupuntahan ko, bawat merkado, bawat sulok ng mundo dito sa Pilipinas. Umabot na po ako ng Isabela, balik na naman po sa Visayas, Metro Manila, Quezon City, at naikot ko na po, balik na naman po sa Mindanao. Nais ko pong ibahagi ang salita ng Diyos sapagkat alam ko po na ang bansang Pilipinas ay mahal ng Diyos. Bago po kasi magkaroon ng sakuna, ay babalaan po tayo ng Panginoon. Kasi alam ko po na magkaroon po ng sakuna dito sa inyong lugar. Niloob ni Lord sa aking puso na magkaroon po ng lindol dito sa inyong lugar. Kaya bago pa mangyari ang lahat, kapatid, nais ni Lord na makilala ninyo siya. Kayang-kaya ng Diyos ilihis ang mga salot, mga sakuna. Naalala niyo pa ba sa panahon si Jonah, kapatid, inutusan ng Diyos? Inutusan po siya ng Diyos na magpahayag sa Ninive. At sabi ng Diyos, sabihin mo sa lahat ng mga tao na bubunawin ko ang Ninive. Pero anong nangyari, kapatid? Si Jonah nagpahayag ng salita ng buong puso at pinakinggan ito ng buong bayan. At tinanggap nila ito, kaya nagbago ang pasya ng Diyos. Hindi niya ginunaw ang Ninive. Tinanggap niya po dahil sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3, hindi niya nais ang isang tao ay mapahamak, kundi binibigyan niya ng pagkakataon na magsisi at tumalikod sa kasalanan. Nais niya dito sa bayan ng Alegria na tumalikod sa kasalanan, lalo na sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Kapatid, sa panahon Sodom and Gomorrah, sinabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, kung meron akong makita 50, 30, 20 o 5 na matuwid at nagsisi, hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah. Kapatid, ang nangyari po, wala po kahit isa. Kaya ang ginawa ng Diyos, ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Sa panahon ni Noe, binalaan ng Diyos ang lahat. Ngunit si Noe tinawanan lamang ng mga tao. Kinutya siya, sinabihan ng kahit anong mga bagay. At sinabi, nasisira na ang ulo mo, Noe. Bakit gumawa ka ng arka sa tuktok ng bundok? Ilang taon si Noe nagbabala at sinabi niya magkakaroon ng sakuna. Ngunit hindi sila naniwala at hanggang dumating na ang sakuna at ang naligtas lamang po sa sakuna ay 7 mga tao. Kapatid, ang sabi ng Biblia, sino man ang hindi tumanggap salita ng Diyos, ipapag mo ang inyong mga paa sa bayan na iyan at sa araw ng paghukom, mas masahol pa ang gagawin ko sa Sodom and Gomorrah. Kapatid, nais ng Diyos na tanggapin ninyo ang salita niya ngayon sa inyo sapagkat lalapit na ang kanyang pagbabalik at pagbabalik ng Diyos, magkakaroon ng the big one, magkakaroon ng malakas na lindol. At sa araw na yun, kapatid, tatanungin ko po kayo, handa ka na ba sa araw ng paghuhukom ng Diyos? Kapatid, tayong lahat ay mananagot sa Diyos. Walang tao, kapatid,
na hindi mananagot sa Diyos. Kahit sa edad mo ngayon, na sa tingin mo, 50 ka pa, 20 ka pa, at sa sinasabi mo, matagal ka pang mawala. Mga kapatid, isipin mo na lamang, narating mo na ang 50, narating mo na ang 100 years old. Ngunit, dadaan ka pa rin kapatid sa kamatayan. At sa araw na yan, magbibigay sulit ka sa Panginoon. Walang makakatakas matayan, tayong lahat ay dadaan dyan. Mga kapatid, ganito po ang katotohanan. Ipapasok po tayo lahat sa kabaong. Titingin ang iyong mga mahal sa buhay habang ikaw ay inilagay sa kabaong. Sa totoo, tayong lahat ay ilalagay sa sementeryo. Walang makakatakas sa kamatayan kahit bata o matanda. At ang tanong lang kapatid, saan ka pupunta? Ngunit ganito ang magandang balita na sinabi ng Diyos sa atin. Sino man ang sumampalataya sa Kanya, anak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal ka ng Diyos kapatid. Bago pa ang sakuna, tanggapin na ninyo siya. Bago pa ang panahon na ikaw ay tatawagin na ng Diyos, dahil ang edad mo na ay malapit ka nang mawala. Mas mabuti pa na tanggapin niyo siya sa buong puso. Mahal tayo ng Panginoon at handa niya tayong patawarin kahit anong mga nagawa nating kasalanan. Alam niyo po, walang tao o kahit isang tao na hindi pinapatawad ng Diyos. Naalala niyo sa panahon nang siya ay pinako sa krus, kahit sa kanyang katabi na kriminal, sa araw ng kanyang pagpakamatay, sinabi ng kriminal, Panginoon, kapag maghari ka na, tanggapin mo ako sa iyong kaharian. Alam niyo po, sinabi ng Diyos sa isang kriminal, sabi niya, simula ngayon, doon ka na sa paraiso. Kapatid, piliin mo ang buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, maangkin mo man ang 100, pero pagkatapos niyan, wala na kapatid. Wala nang extra 100. Wala nang 1,000. Tapos na. At yan ang mangyari sa tao kung hindi mo tatanggapin ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. At nais ng Diyos na maligtas ka. Basahin mo kapatid. At kung gusto mo makilala pa siya, inaanyayahan ko po kayo na manalangin po tayo saglit. Ipapangako ko sa iyo, pag tinanggap mo ang Diyos, Jesus Christ, sa puso mo, babaguhin ka ng Panginoon. Sige po kapatid, manalangin tayo. Sundan niyo lang po ang prayers na to. Sabihin niyo lang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, tinatanggap kita sa aking puso at Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Naniniwala po ako Lord sa salita mo ngayon at lalo na po sa iyong anak na si Jesus Christ na namatay sa krus, nilibing at sa pangatlong araw ng buhay muli. Panginoon, gusto kitang makilala sa magitan ng iyong salita, magpakilala ka. Amen. Mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa lakas at hanggang sa muli nating pagkikita. At ako naman po ay maglalakbay na naman po sa itong bayan. Salamat po sa inyong panahon. Isa lang po ang sasabihin ko po sa inyo. Kung tinanggap ninyo ang Panginoon, kapatid, pinagpala ka ng Diyos. Dahil siya ang Diyos na magbibigay sa iyo buhay na walang hanggan. Magandang umaga po, maayong buntag sa inyong tanan. Glory to God.